الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, si Muhammad alayhi salatu wassalam, ang kanyang pinadala sa lahat ng sangkatauhan bilang halimbawa na dapat tularan. Sino mang sumunod sa kanya, tunay na matamo ang kaligayahan sa mundo at kaligtasan sa kabilang buhay, sa habag at awa ng ating dakilang tagapaglikha. Walhamdulillah, ngayon ay dumako tayo sa 12 na hadith mula sa ating sinusunodang aklat, ang aklat ni Imam Nawawi, at ito ay Arba'in na Nawawiyah. At tatalakay natin ngayong gabi insyaAllah ang paksa hinggil sa mga bagay na dapat iwanan sa dahilan na hindi nakakabuti sa isang mananampalataya. Kaya ang ating paksa ngayon ay sadyang napakahalaga, ang pag-iwas sa mga bagay na hindi nakakabuti sa isang mananampalataya. Simulan natin ito sa sinabi ng sugo alayhi salatu wassalam, ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itong hadith na kung saan hasan, na inulat ni Imam Tirmidhi at Imam Ibn Majah. Ang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam na ito ay mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alam natin si Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhir ad-Dawsi, na kung saan palagiang kasama-sama ng sugo alaihi salatu wasallam. Na kanyang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kasama sa kabutihan ng isang mabuting Muslim ay ang iwanan o layuan ang mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Kaya ang hadith ay inipo na kung saan ito ay hasan. Ang kahulugan ng hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, ay sadyang napakahalaga sa buhay ng mananampalataya, na ito ay maghihimok sa bawat isa't isa na huwag makikialam o manghihimasok sa gawain o bagay na wala siyang kinalaman. At ganoon din ay kanyang pagtutuunan ng pagpapahalaga o pansin ang anumang makabubuti sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. Ito ang pinakadahilan ng hadith na ito upang sa gayon ay umiwas sa mga bagay na hindi makapagbigay ng kabutihan sa atin, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Ang hadith na ito ay bahagi ng pagiging ganap at buo ng iman o ang pagiging Muslim ng isang tao na kanyang iniiwasan ang mga gawain at salita na walang concern sa kanya, na walang relasyon sa kanya. Ito ay ang paglimita ng tao sa mga salita at gawain na siya ay gagawa lamang o magsasalita lamang ng mga gawaing makapagtulong sa kanyang kabutihan sa mundong ito, at lalong-lalo na namatamo niya ang habag at awa ng ating dakilang tagapaglikha. Pinapakita lamang ng isang mananampalataya ay hindi siya nakikialam sa mga bagay na kung saan hindi ito makapagdulot ng kabutihan sa kanya, sa kabuuan sa mga mananampalataya o sa kabuuan sa umma ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Dahil dito, ang hadith na ito ay hindi nangangahulugan na iwasan natin o iwanan natin ang mga bagay na wala tayong interest. Ito'y nangangahulugan na ang gawain natin, na ang ating salita ay naaayon sa Sharia o batas na ibinigay kay Muhammad alayhi salatu wassalam, sa kadahilanan na ito'y maging kadahilanan ng pagiging ganap ng ating pananampalatayang Islam. Kaya ito ay merong exception, na kapag ito ay naaayon sa batas ng Islam. Dahil alam natin na ang batas na ito ay pagbibigayan, o ang Islam ay pagbibigayan ng pagpapayuhan. At ito'y tungkulin ng kapatid sa kanyang kapatid. Kaya dahil dito, hindi tayo mananahimik sa ganong kasamaan na ating nakita,
na ating itutuwid, bagkus tayo ay magsusumikap na magagampanan ito dahil ito ay ating tungkulin. Higit sa lahat, ang pagiging ganap ng ating pananampalataya na tayo ay gagalaw o magsasalita lamang sa mga bagay na kung saan ito ay may relasyon sa ating pananampalataya o sa ating pamumuhay, relasyon natin sa ating kapwa-tao upang mabigyan ng pagpapahalaga na maipahayag natin ang katarungan o maipahayag natin ang sinasabi nating pagkahustisya o pagkamatarungan sa pananampalatayang Islam. At siyempre ang pagpapatupad natin ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ating tungkulin. At ganoon ang pag-iwas natin sa mga bagay na kinasusuklaman at ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito si Sheikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, kanyang sinabi sa kanyang aklat na kung saan tinaguri ang Mahasinuddin al-Islami, ang kagandahan o kabutihan ng Islam, Islamic na pananampalataya. Ang kabutihan ito ay kanilang pinahayag na ang kabutihan ng Islam ay nandito sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Tunay na ang Allah ay nag-utos sa inyo na kayo'y maging katarungan at maging mabuti sa inyong kapwa-tao, sa sinumang nasa inyong paligid. Kaya dahil dito ang pagiging ganap ng pananampalataya ng isang tao ay ang kanyang pananahimik sa mga bagay na wala siyang kaugnayan at ang kanyang pagsasalita sa mga bagay na kung saan magdudulot ng kabutihan sa kanya. Dahil dito ang kabuuan ng Islam na kung saan sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam na inulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih, ang sabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang isang mananampalatayang Muslim na mapayapa ang kanyang kapwa mananampalataya mula sa kanyang kamay o anumang kasamaan ng kanyang kamay at mula sa kanyang dila. Dahil dito, ang isang mananampalataya, ito ay produkto ng kanyang paniniwala sa Allah Jalla wa Ala at araw ng paghukom, ang kanyang pananahimik. Dahil dito nasabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khayra aw layasmut. Sabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, ang sino mang naniwala sa araw ng paghukom, sa Allah Jalla wa Ala at sa araw ng paghukom, na tayo bubuhayin muli at husgahan ng Allah Jalla wa Ala, bigyan ng katarungan, ay magsalita lamang ng kung anong mabuti o kaya'y tayo'y mananahimik. Kaya dahil dito ang pagiging ganap ng ating paniniwala sa Allah Jalla wa Ala, ito'y nangailangan na tayo ay umiwas sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa mga bagay, maging ito ay sinasabi nating haram o makruh o masabi nating kinasusuklaman o maging mga bagay na kung saan hindi ipinag-utos sa atin. Mga bagay na ito kung hindi man lang makakapagdulot ng kabutihan sa mamamayang mananampalataya ay dapat nating iwasan. Dahil ang pag-iwas dito ay magiging dahilan na aangat ang ating pananampalataya, bagamat tayo bagong Muslim halimbawa, na tayo magiging mu'min, o kaya maabot natin ang mataas na katangian ng isang mananampalataya na magiging muhsin. Sa pag-iwas natin sa mga salita o gawain na kung saan walang relasyon sa ating buhay o relasyon sa ating pananampalataya. Kaya ang pagkakaroon ng ihsan, pag-angat nito ay na ikaw kasintulad na gumagawa ng pagsamba sa Allah Jalla wa Ala, na kasintulad na nakita mo siya, subalit hindi mo siya nakita at ikaw nakikita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ay kaganapan ng iyong pananampalataya sa Allah Jalla wa Ala, na ikaw ay gumagawa ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lalo kang lumalapit sa Kanya sa pagsasagawa ng mga bagay at pagbibigay ng pagpupunyagi sa mga bagay na kung saan ikaw ay kalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil dito, ito ay magdudulot sa atin na tayo ay lalayo sa mga gawaing walang kabuluhan, bagkus ay mailalagay natin ang ating oras, ang ating lakas, ang ating kayamanan sa pagsagawa ng pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Kaya ang kabuuan dito, ating mahal na mga kapatid, ay ang pag-iwas ng ating dila na mapapangalagaan laban sa anumang mga kasamaan. Kaya dahil dito, tayo pinayuhan ng Allah Jalla wa Ala sa Surah Qaf, na kanyang sinabi
bilang isang pagpapaalala sa atin na tayo ay wag lamang magpapalabas ng kung anong salita o galaw o anumang makakapagdulot ng kasamaan sa ating lipunan, unang-una sa ating sarili at ating kapwa-tao, bagkus tayo ay maging maingat. Kaya dahil sabi dito, sabi ng Allah Jalla wa'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ano sabi ng Allah Jalla wa'ala sa katapusan ng bahagi ng ayat na ito? مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Sabi ng Allah Jalla wa'ala, tunay na may nilikha ng Allah Jalla wa'ala ang mga tao. At siyang nakakaalam kung anuman ang kanyang binubulong, maging binubulong natin, maging sa ating intensyon at ating isipan ay alam ng Allah Jalla wa'ala. At ang Allah Jalla wa'ala ay higit na mas malapit kaysa sa ating ugat, sa ating liig, sa kanyang kaalaman ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya alalahanin na mayroong nagtatala ng salita sa bawat isa't isa sa atin. Ito ay nasa kanan o ito ay nasa kaliwa. Kaya walang isang salita na ilalabas sa atin, na binubulong natin, maliban na lamang na ito ay mayroong tagapangalaga. Nakatala po yan, nakasulat po yan, kaya dapat maging maingat ang isang mananampalataya. Si Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, na tinagurian na panglimang khalifa sa panampalatayang Islam, kanyang sinabi, sino mang tao ang siyang nagsaalang-alang sa salita na kanyang sinasabi, na ito ay bahagi ng kanyang gawain. Kaya ipinamulat sa atin sa salita na ito ng mga matutuwid na tao, na dapat isaalang-alang mong salita na ito dahil ito'y bahagi ng iyong gawain. Kaya maari makilala ang isang tao na siya ay ganun ang kanyang katangian dahil ito ang lisan, ang dila ay ang susi ng ating puso. Si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ay nagtanong sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa bagay na ito na kanyang sinabi, Ya Rasulullah, ang isang tao ba ay parurusahan dahil sa kanyang dila? Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh, Ya Mu'adh, ikaw ay pabigat sa iyong nanay. Mayroon bang kadahilanan na ang tao ay ilalagay sa impyerno nang dahil sa kanyang mukha o nang dahil sa kanyang ilong? Ito isang katanungan na kung saan ang inaani ng ating dila ay maging dahilan. Kapag ito'y mabuti, tayo papasukin ng Allah Jalla wa'ala sa kanyang paraiso, at kapag masama ay maging dahilan na tayo ay parusahan ng Allah Jalla wa'ala. Nawa tayong lahat, ang ating dila at ang ating kamay, ang ating mga gawain ay maging dahilan na tayo ay kalulugdan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito ang pag-iipon-ipon ng mga mananampalataya, kapag nabanggit ang isang usapin o ang kapatiran, ay hindi dahil sa pangngutya o masabi nating panghamak. Bagkus tayo ay pinag-utusan na ang pagkakaroon ng mainam na ugnayan na mailapit ang bawat puso ng isa't isa. Dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Nisa, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kaya walang kabutihan sa karamihang pag-iipon nila, maliban na lamang na ito ay pag-utos ng pagbibigay ng sadaka, kawanggawa, ang pagtulong sa ating mga kapatid na inaapi, natutulungan natin sila sa pinansyal na kakayahan, o sa mga kabutihang magagawa natin, o sabi ng Allah Jalla wa'ala, islahin bainan nas, upang sa gayon ay itutuwid at palalapitin ang bawat isa't isa na magkakaroon ng tamang pag-uusap o kaayusan. Kaya dahil dito, kung ikaw ay nagtatanong sa isang bagay, ang pinakadahilan dito upang ayusin at hindi para maging malabo ang isang usapan. Dahil dito ay pinapakita ang tunay na pagmamahalan sa bawat isa't isa. Itong si Amr bin Qais, rahimahullah, mga unang salaf na nauna sa atin, ang isang tao ay kanyang kwininto na kasama si Luqman. Si Luqman Hakim, na kung saan isa sa mga matutuwid na tao sa unang kapanahunan, na nandyan sa ang mga tao sa kanyang paligid dahil siya ay nilagyan ng isang posisyon, dahil siya ay merong kaalaman. At sinabi niya kay Luqman, na kung saan sabi niya, hindi ba ikaw ay ang isang alipin ng tribong yaon? Sabi ni Luqman,
Sabi niya, opo, ako ay isang alipin. At hindi ba ikaw ay yaong tagapastol ng mga taong yaon sa bundok na yaon? Sabi niya, ako isang pastol. Bakit ganito na ngayon ang iyong katayuan, na ang iyong salita ay pinapakinggan dahil meron kang kaalaman? Sabi ni Luqman, sabi niya, dahil sa aking totoong pananalita at mahabang pananahimik sa mga bagay na wala akong pakialam. Ang bagay na kung saan hindi magdudulot ng kabutihan sa akin o aking kapwa-tao ay hindi ko pinapakialaman. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya ay dapat lamang na maging maingat siya sa dahilan na ang pananahimik ay maging dahilan na ating maisasagawa ang pagdikir, ang pagdua, kaysa sa paninirang puri o anumang kasamaan na magagawa natin sa ating kapwa-tao. Ganon din, na ang mga kasamahan ng sugo sallallahu alaihi wasallam ay kanilang nakita ang isang tao na sa kanyang kamatayan ay ang kanyang mukha ay masabi nating mayroong lumalabas na mga liwanag. At kanilang tinanong ang taong ito na bakit ganito ang kanyang katayuan. Sabi niya na kung saan dalawa ang dalawang katangian ng taong ito, na hindi siya nakikialam o nakikipagsalamuha sa pakikipag-usap sa mga bagay na kung saan wala siyang pakialam. Kung ito ay walang maidudulot na kabutihan, ay hindi siya nakikialam at magkagayon ang kanyang puso ay naging malinis sa kanyang kapwa-tao. Hindi siya nanglalait, hindi siya nananakit. At ito'y kanilang natagpuan na kung saan ang taong ito ay isa sa mga mabuting tao dahil sa pangangalaga ng kanyang dila. Kaya dahil dito, si Sahal at Tastari, rahimahullah, ang unang mga tao ay nagsabi, sino man ang nagsasalita ng bagay na kung saan wala siyang pakialam sa bagay na iyon, siya ay tunay na nagsasalita lamang ng walang kabuluhan. Kaya dapat lamang ang ating salita ay magdudulot ng kabuluhan sa ating buhay. Kaya ang hadith na ito ay magdudulot ng sinasabi nating kabutihan at kagandahang asal na tayo ay makikialam lamang sa dahilan kung ito ay magdudulot ng kabutihan o mapipigilan ang anumang kasamaan. Kaya nararapat sa isang Muslim na kanyang iwasan ang mga bagay na hindi magdudulot ng kabutihan sa kanyang reliyon o kanyang makabundong pangangailangan. Hindi na nga nakapagpapaunlad ng ating iman at hindi na rin nakakapag-unlad ng ating pamumuhay. Bakit natin bibigyan ng pahalaga ang bagay na iyon? Kaya dahil dito, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kanyang nasabi, ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang kulugan nito, nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kanyang sabi, na ang iman ng isang mananampalataya ay magiging buo. Magiging buo ang iman, at ito'y dahilan na ang kanyang gawain ay dudublihin ng Allah. Na alam natin na sa 10 darajat o sa 10 reward o kaya hanggang sa 700 gantimpala. Dahil sa kanyang hindi pakikialam sa mga bagay na hindi magdudulot sa kanya ng kabutihan o hindi rin magdudulot sa kanya ng kasamaan. Ang ibig sabihin na hindi siya nakikialam sa mga tao na ang kanilang usap-usapan ay walang kabuluhan sa pananampalataya. Ito ang katotohanan ng isang tunay na mananampalataya na dapat siyang magpapahalaga sa mga bagay na ipinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang kondisyon dito na ang ating gawain, tayo mananampalataya, na tayo yumangkap sa pananampalatayang Islam, maging buo ang ating iman kapag ang mga bagay na yaon na walang pakinabang, hindi concern sa ating buhay, ay ating iiwasan. Kaya dahil dito, nasabi ng sugo alayhi salatu wasalam, na noong siya ay tinanong ni Muad radhiyallahu anhu, na sa authority na, ito ay inulat ni Imam Muslim, na si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabi ni Ibn Mas'ud, o sugo ng Allah, kami po ba ay tatanungin sa mga gawain na gawa namin sa panahon ng jahiliyah bago pa kami yumakap sa Islam? Sabi ng sugo alayhi salatu wasalam, sa sino man na nagiging mabuti ang kanyang pagyakap sa Islam, naging buo sa mga kabutihan na kanyang nagagawa, siya po ay ipagpapatuloy ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabutihan yaon. Subalit sa sino man na hindi siya naging totoo at hindi niya binigyan ng pahalaga ang kanyang pagyakap sa Islam, siya po ay mananagot sa mga kasamang yaon. Kaya dahil dito, ang ating pagiging totoo at ang ating pagiging ganap na pagsuko sa Allah Jalla wa'ala ay maging dahilan ng ating ginawa noon sa panahon na tayo ay hindi pa mananampalataya. Ito ay kasama-sama natin
dala-dala natin kapag tayo ay nagiging totoo sa pananampalatayang Islam, na hindi tayo nakikialam sa mga bagay na walang concern sa ating pananampalataya o sa makakatulong sa atin sa buhay na ito. Bagkus ay dapat iwasan. Kaya ang pag-iwas ng isang Muslim sa mga bagay na hindi nakakabuti sa kanya ay nagpapakita ng malinis at kagandahan ng kanyang pagiging isang mananampalataya. Ang hadith, aking mahal na mga kapatid, ay nahikayat din sa isang Muslim na kanyang paglalaanan ng oras ang mga bagay na nakakabuti sa kanya. Lalong-lalo na ang kanyang paghahanap ng mga kaalaman. Pagsasaliksik nito, ang pagbabasa ng banal na Quran, ang pang-uunawa sa hadith ng sugo alayhi salatu wasalam, ang dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtulong sa kanyang kapatid na mananampalataya. Dahil dito, ito ay maging ganap ang kanyang pananampalataya. Ganon din, ito'y maghimok sa atin bilang isang Muslim, na huwag magiging makikialam o manghihimasok sa gawain o bagay na wala kang kinalaman. Tandaan natin, aking mahal na mga kapatid, ang pag-utos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan ay hindi makakapasok sa kahulugan ng hadith na ito. Hindi po saklaw ang sinasabi nating pagpapatupad ng kabutihan at pagpigil ng kasamaan, sa dahilan na ito ay tungkulin o obligado sa bawat isa't isa ayon sa kakayahan na ipinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Alam natin na kapag nakita ng sugo alayhi salatu wasalam isang bagay na ito'y kabutihan, ay kanyang hinihikayat ang tao sa kanyang paligid. At ganoon na rin sa mga bagay na kung saan ito ay magdudulot ng kasamaan ay pinipigilan ng sugo alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya sa sinasabi nating pagpapatupad ng kabutihan, pagpapatupad ng ipinag-utos ng Islam, ay dapat magkakasabay, magtutulungan po tayo. Huwag po tayong mananahimik sa kabutihan na ating pagtutulungan. Subalit, sa sinasabi nating kasamaan, ay tulong-tulong din tayo na tayo ay sabay-sabay na pipigilan natin upang sa gayon ay mapipigilan ang kasamaan. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya ay dapat alam niya kung anong bagay na kung saan makapagdulot ba ng kasamaan o kay makapagdulot ng kabutihan. Kaya dahil dito, alam natin na ang Islam ay reliyon ng kapayapaan, reliyon ng pagmamahalan, reliyon ng tamang pagkakaunawaan. Kaya dahil dito, pag-aralan natin, bigyan natin ng pahalaga upang sa gayon ay ating makilala ang mga bagay na dapat nating ipapatupad at mga bagay na kung saan dapat nating iiwasan at dapat nating pipigilan. Kaya ito ang pinakamalaga sa buhay ng isang mananampalataya, na nandito tayo, tatanungin tayo ng Allah Jalla wa Ala sa mga bagay na mayroon tayong kakayahan. Kaya bakit hindi mo pinigilan ang isang kasamaan na yaon na mayroon kang kakayahan? Kaya dahil dito nakakatakot na mga taong yaon na sila may kakayahan na hindi nila pinipigilan sa abot ng kanilang kakayahan, sila po ay unang paparusahan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, ang pagdadamayan, ang pagmamahalan ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay dapat na magbigkis, magkakaisa upang ang tulong at habag ng Allah Jalla wa Ala ay darating sa atin. Nawa ang ating buhay na tayo ay magiging tagapagbukas ng anumang kabutihan at tagapagsara ng anumang kasamaan. Ngayon, lalong-lalo na sa ating umma sa ngayon na nandito tayo sa mga pagsubok, ay dapat na tayo magkakaisa na ating pigilin ang anumang kasamaan at dapat nating pagtutulungan ang anumang kabutihan. Ito ang bandila na kung saan kung bakit tayo pinili na pinakamainam na umma, dahil sa ating pagpigil sa kasamaan at pagtupad ng kabutihan, at tunay na ito ay resulta ng paniniwala natin sa ating dakilang tagapaglikha. Ang Allah ang siyang lubusan nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ito. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا